talagang titira pa kayo rito? Nakita mo na ang nangyari dito, Grace. Hindi kayo titira dito. Bukas na bukas, umalis na kayo. Grace! Ay, Diyos ko! Anong ginagawa mo rito? Bakit bumalik ka pa? Wala akong pakialam sa pamilya ko. Kaya nga pinakain ko rin sila sa mga aswang eh. Dahil hindi sila ang kailangan ko. Ang kailangan ko para yumaman ay pera. Maraming kababalaghan ang nangyayari sa mundo. Naniniwala man tayo o hindi, minsan nakakadala talaga yung takot. Pero minsan ang mas kailangan nating katakutan ay yung buhay na may kakayanan na bigyan tayo ng pasakit sa buhay. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Naniniwala ba kayo na minsan ang tao ay mas halimaw pa kaysa sa halimaw? Base sa naranasan ko, naniniwala ako. May isang karanasan ako na siyang nagpamulat sa akin na ang isang tao, pagdating sa pera, gagawin ng lahat, hahamakin ng lahat, kahit na ang sariling pamilya ay sisirain para lang makamit ang gusto niya. Sa kwento kong ito, isasalaysay ko po ang isang hindi makakalimutang karanasan namin ng anak ko. Isang hindi pangkaraniwang karanasan na marahil hindi paniniwalaan ng iba. Pero para sa akin, hanggang ngayon ay nananatiling sariwa. Tawagin niyo na lang po akong Grace at ito po ang aking kwento. Mommy, nandito na po ba tayo? Ay, pasensya ka na anak ha. Medyo malayo pa tayo eh. Sige na, matulog ka pa. Pero Mommy, hindi na po ko inaantok eh. Saan po ba talaga tayo pupunta? Pupunta tayo sa probinsya ng lola mo. Po? Di ba patay na si Lola? Ay, hindi ang nanay ko, kundi yung lola mo na tiyahin ko. Ano pong gagawin natin dun? Doon na tayo titira. Po? Pero paano po si Daddy? Hindi na po ba tayo uuwi sa bahay natin? Hindi na tayo uuwi doon matapos ang ginawa niyang pananakit sa akin. Mami, alam ko naman po na uuwi pa rin tayo sa bahay sa susunod na araw eh. Kahit ilang beses ka nang sinaktan ni Daddy, umaalis lang din tayo, tapos bumabalik. Hindi na mangyayari yun ulit anak. Dahil sa pagkakataong to, hindi niya na tayo mahahanap pa. Napipilitan lang naman akong bumalik dahil nahahanap niya pa rin tayo eh. Talaga po? Marupok din naman po kayo, Mami. Konting load lang, tsaka pag mamakaawa ni Daddy, binabalikan niyo na po siya kaagad. Sa bagay, tama ka anak. Ganon nga talaga ako, no? Sa ilang taong pagsasama namin ng daddy mo, palagi niya akong napapaniwala, palagi niya akong namamanipula na magbabago na siya, na hindi niya nauulitin yung pananakit na ginagawa niya sa akin, pero sa huli, paulit-ulit niya pa rin talagang ginagawa. Mabuti po na-realize niyo na po lahat ng mga ginagawa ni Daddy. Akala ko po, hindi niyo po alam na inaabuso na po kayo eh. Hindi ka ba nalulungkot na hiniwalayan ko ng daddy mo na hindi na tayo magkakasamang 3? Kahit naman po magkakasama tayong lahat sa iisang bahay, hindi naman po tayo buo eh. Palagi pong umaalis si Daddy sa tuwing umuwi siya sa bahay. May pinupuntahan siya na hindi natin alam kung saan. Pagkatapos, kapag nasa bahay naman po siya, palagi lang kayo nag-aaway, nagsisikawan, nagsasakitan. Kaya ano pa pong silbi kung magkakasama pa rin po tayo? Ay, anak. Sana maaga ko pang na-discovery matalino kang bata. Ang talino mo para maintindihan ang sitwasyon. Salamat anak ha, sa pag-intindi sa akin. Kung dumating man ang araw na baka gustuhin ko na namang bumalik sa daddy mo, ikaw magpaalala sa akin para matauhan ako. Kahit po siguro ipaalala ko sa inyo,
Hindi po kayo makikinig sa akin, lalo at sobrang mahal niyo po si Daddy. Pangako ko sa'yo, anak, hindi na magiging marupok si Mami pagdating sa daddy mo. Imbis na sagutin ako, ngumiti na lang siya sa akin at muling isinandal ang ulo niya sa may balikat ko. Napahugot ako ng malalim na buntong hininga at marahang sinuklay ang buhok niya gamit ang mga daliri ko habang pinapanood ang dinaraanan ng bus kung saan kami nakasakay. Patungo kami sa probinsya ng nanay ko kung saan nakatira ang tiyahin ko. Marami pa naman akong ibang mga kamag-anak na pwedeng puntahan pero pinili ko si Chadoray dahil nakatira siya sa isang lugar kung saan sa palagay ko hindi na kami matutunton pa ni Miguelito. Sa tuwing nag-aaway kasi kami ni Miguelito, madalas na lumalayas kami ni Mikay. Pagkatapos susundan niya kami at susuyuin niya ako ng mga regalo at mabulaklak na mga salitang magpapauwi sa amin. Pero sa katagalan, nagiging cycle na lang namin ang nangyayaring yun. Mag-aaway, lalayas, uuwi at mag-aaway na naman. Na-realize ko na hindi ko dapat tinotolerate ang ganong klaseng buhay, lalo na at kasama ko si Mikay, ang nag-iisa naming anak. Sa layo ng baryo kung saan nakatira ang tiyahin ko, inabot kami ng lagpas kalahating araw sa biyahe. At nang bumaba na kami ng jeep, nakakapagtaka pang walang tricycle na dati namang meron. Nakarating na ako rito noon, mga 10 taon na rin ang nakalipas. Namatay ang asawa ni Chang kaya kinailangan naming pumunta at makiramay kasama ang nanay ko. Pero sa 10 taon, marami na palang nagbago. At isa na nga roon ang pagkawala ng mga tricycle sa terminal. Ang sabi ng isang kausap ko, hindi na raw bumabiyahe ang mga tricycle papasok sa baryo namin dahil kakaunti na lang daw ang nakatira sa baryo, lalo pa at binili na ng isang mayamang tao ang halos lahat ng mga lupain. Kaya wala tuloy kaming choice kundi ang maglakad. Mami, sumasakit na po yung binti ko sa paglalakad. Kailan pa po ba tayo makakadating? Huwag ka mag-alala anak, malapit na tayo. Nakakatakot po dito, Mami. Sobrang luma ng mga bahay. Tapos, para pong walang tao. Sigurado po ba kayong dito pa rin nakatira si Lola? Sigurado ako dahil yun ang sabi ni Churiki. Nakausap niya lang daw nung isang araw si Chadora pero nakakatakot po Tingnan niyo po, parang ghost town. Naku, Mikay, huwag ka mag-isip ng ganyan ha. Malapit pa namang gumabi. Yan nga po, Mami. Ano po kaya kung tawagan natin si Lola Doray? Kanina ko pa nga sinusubukan tawagan pero hindi naman sumasagot. Tawagan niyo po ulit, Mami. Sige, teka. Tatawagan ko siya ulit. Sumagot na po ba, Mami? Oo anak. Teka lang, huwag ka maingay. Hello? Chadoray? Grace, umalis. Huwag. Hello, Chang. Hindi ko po kayo marinig Choppy po kayo. Baka pwede po kayo lumabas ng bahay niyo para magkaroon ng signal. Umuwi na kayo! Ano po? Pero malayo po ang biniyahe namin papunta dito. Bukas, gabi, pakiusap. Chang, Choppy po kayo ulit. Mami, nakakatakot po. May alulong po ng aso. Huwag ka mag-alala anak. Aso lang yun. Umalis na muna kayo, Grace. Pakiusap. Bukas na lang kayo bumalik. Natigilan ako sa biglaang pagsigaw ni Chadoray sa kabilang linya. Hindi lang dahil sa linaw ng pagkakasabi niya, kundi dahil kasabay ng sigaw ni Chadoray ay nakarinig kami ng sunod-sunod na alulong ng mga aso. Hindi nagtagal ay nakakita kami ng kulay pulang mga mata mula sa malayo, kasabay ng pagbalot ng dilim dahil tuluyan ng gumabi. Mami, bakit po nakabaliktad yung ulo ng aso? Mikay, takbo! Mami! Bilisan natin, tumakbo na tayo, dali! Halika, kakargahin na kita! Mami! Ang bilis po nilang tumakbo, Mami! Tumingin ka sa paligid. Humanap ka ng pwede natin pagtaguan, dali! Mami, malayo pa po yung bahay.
tayo makisilong dun. Tatakbuhin natin! Diyos ko, ang dami nila! Mami! Yung isa po papalapit na sa atin! Mahahabol na po tayo! Pumikit ka anak, huwag mo silang titingnan. Iyak nang iyak si Mikay habang takbo lang ako ng takbo. Napakahirap tumakbo sa daang tinatahak namin dahil habang palayo kami ng palayo, pataas ng pataas ang mga damo. Yung mga humahabol sa amin, hindi lang sila basta-bastang aso. Mga aswang sila at sigurado ako doon. Ilang saglit pa natanaw ko ng isang bahay kaya mas binilisan ko pa ang pagtakbo pero ang hindi ko inaasahan ay nang matisod ako sa isang malaking bato. At dahil hindi ko na nagawa pang bumalanse, sinalo ko ang likod ng ulo ni Mikay bago pa siya bumagsak. Pero ang hindi ko napigilan ay nang ang isa sa mga aswang ay nakalapit sa amin at mabilis na sinunggaban si Mikay. Mami! Mami! Ang sakit! Mami! Kakainin niya po ako! Bitiwan mo anak ko! Bitiwan mo siya! Mami! Bitiwan mo siya! Etong sayo! Kaagad kong hinampas ng malaking bato ang aswang. Saka ko kinarga si Mikay at kumaripas ng takbo. Pero imbis na dumiretso kami sa bahay, sa isang malaking puno kami umakyat dahil nakita kong may lumabas na kakaibang nilalang sa bahay na nakita namin. Iyak nang iyak si Mikay habang pilit akong umaakyat sa puno. Anak, kumapit ka maigi sa likod ko ha. Pakiusap huwag kang bibitaw. Mami! Mikay, anak. Malapit na tayo sa pinakatuktok ng puno. Pakiusap huwag kang bibitaw. Kaya-kaya mo yan. Mami! May nakikita po akong tao. Hindi yung tao, anak. Huwag mo silang titingnan. Patuloy akong umakyat hanggang sa makarating kami sa tuktok ng puno. Mabuti na lang at malaki ang puno, kaya nakaupo kami ron. Unti-unti nang umiinit ang katawan ni Mikay. Ang kagat sa binti niya ay nangingitim na at dahan-dahang umaakyat ang kulay. Wala akong magawa kundi ang panoorin lang yon habang umiiyak. Paulit-ulit kong iniisip ang pagkakamali kong ito. Baka mali na dito kami pumunta ni Mikay. Dapat pala hindi na kami lumayo pa. Dapat pala tinatagan ko na lang ang sarili ko at ang desisyon ko imbis na mapadpad sa lugar na ito. E di sana hindi nangyari ito sa anak ko. Akala ko'y matatapos ng lahat para sa amin ni Mikay pero nagulat ako nang marinig ko ang boses ni Teodoray sa di kalayuan. Nang bumaba ang tingin ko sa puno, nakita kong pilit na umaakyat ang mga asong aswang. Grace! Ay, nasaan ka na? Grace! Kung nasaan ka man, huwag kang matakot na sumagot. Ako ito! Chang! Nandito kami sa may malaking puno. Tulungan niyo kami. Ay, Diyos ko! Mga aswang, magsialis kayo dyan! Alis! Chang, si Mikay po. Ang anak ko, bilisan niyo po. Ayaw niyong magsialis dyan, ha? Etong sa inyo! Nakita kong hinagisa ni Teodoray ng asin ang mga aswang na nasa ilalim ng puno. Kaagad silang napaso at parang mga tutang umurong at kumaripas ng takbo. Habang ako naman, bumaba agad ako kahit na sobrang hirap lalo na at pasan ko pa si Mikay. Halos magkanda gasgas ang balat ko sa puno pero wala akong pakialam sa hapdi at sakit. Ang importante sa akin ay makababa kami agad. Chang, ang anak ko po, nakagat po siya ng aswang. Mahabaging langit! Halika, bilisan mo at naroon lang sa malapit ang sasakyan ko. Tara, dito tayo! Chang, ano po bang nangyari dito? Bakit nagkaganito po ang baryo niyo? Ipapaliwanag ko sa oras na makabalik na tayo sa bahay ko. Halika na, baka may makasunod na naman na aswang. Chang, may mga aswang pa po na papalapit. Halika, isuot mo ito. Ano yan, Chang? Anting-anting ko yan. Hindi ka na malalapitan ng aswang. Pero bilisan mo pa rin sa paglalakad. Malapit naman na tayo. Sige ho.
Mabuti na lang at dumating si Chadoray dahil kung hindi, sigurado na hindi na kami aabutan ng umaga. Si Chadoray ay isang albularya, isa sa maraming dahilan kung bakit lumayo siya sa pamilya namin. Namana niya kasi ang kakayanan ng lolo niya, bagay na itinuturing ng buong angkan namin na isang sumpa. Sa paniniwala nila, dahil daw sa panggagamot ng lolo nila, unti-unting namamatay ang mga miyembro ng aming pamilya. Nang mamatay na ang lolo nila Chadoray, sakalang tumigil ang tila sumpa. Pero si Chadoray, hindi niya napigilan ang tawag ng responsibilidad. Kaya ipinaglaban niya ang kakayahan niya bilang albularya at lumayo sa kanyang sariling pamilya. Ilang minuto rin ang naging biyahe namin hanggang sa may nakita na kaming kumpol ng mga bahay. May mga tao na roon, hindi katulad kanina. Dali-dali naming ipinasok si Mikay sa bahay ni Chadoray at sa kanya ito minadaling gamutin. Tahimik lang akong umiiyak habang pilit na inaalis ni Chadoray ang kamandag ng aswang hanggang sa tuluyang naalis ang kulay itim na kumakalat sa kanyang binti. Chang, magiging maayos pa po bang anak ko? Huwag kang mag-alala at naalis ko na ang lahat ng kamandag. Ang kailangan na lang nating gawin ay hintayin bumalik ang ulirat niya. Ay, salamat sa Diyos. Akala ko talaga mawawalan na ako ng anak. Bakit kasi... Ay, bakit ba kasi nagpadalos-dalos ako ng desisyon na pumunta rito? Sa sobrang padalos-dalos mo na hindi ka nagpaalam sa akin. Basta ka na lang sumugod rito sa baryo namin nang walang pasabi. Chang, hindi ko naman din kasi alam na ganitong dadatnan ko rito. Yung mga aswang, bakit po sila nandito? At bakit parang wala na silang pakialam kahit pa may makakita sa kanilang tao? Dahil naging pugad na nila ang kalahati ng baryong ito. Aswang kasi ang nakabili ng lupang ito. Paano po nangyari yun? Isa siyang mayamang negosyanteng may katungkulan sa gobyerno, kaya hindi naging hadlang para sa kanya na mabili ang lupang ito. At ngayon, tinaniman niya ng mga aswang ang buong baryo. Pero kung ganun, bakit nananatili ka pa rin sa baryong to, Chang? Kung marami na palang aswang. Dahil kung aalis ako rito, makakalabas ang mga aswang na nakakulong sa baryong ito. Parang ang hirap pong paniwalaan ng lahat ng to. Hindi ko akalain na ganito ng sitwasyon niyo rito. Bakit hindi mo man lang binanggit sa amin? Sa tingin ko, hindi nyo naman na kailangan pang malaman kung ano man ang nangyayari sa akin. Ang dapat kong malaman sa ngayon ay kung bakit nandito kayong mag-ina. Kung hindi pa tumawag sa akin si Ricky, hindi ko pa malalaman na pupunta pala kayo rito. Alam ko naman po kasi na kung magsasabi ako sa'yo na titira kami mag-ina rito, hindi ka papayag. At talagang titira pa kayo rito? Nakita mo na ang nangyari dito, Grace. Hindi kayo titira dito. Bukas na bukas, umalis na kayo. Sige po, aalis po kami ni Mikay. Pero wag man po sanang bukas. Pwede po bang kahit na sa 1 linggo na lang? Hanap po kami na matitirhan kahit sa labas ng baryong to. Grace, hindi ba parang nabibigla ka lang? Yung asawa mo, alam ba niyang nandito kayo? Hindi na po ako babalik sa kanya, Chang. Ano? Pero bakit? Baka naman pwede niyo pang ayusin. Kawawa naman si Mikay kung masisira ang pamilya niya nang dahil lang sa simpleng pag-aaway. Hindi po to simpleng pag-aaway lang sa Doray. Ito pong ebidensya. Diyos ko, Grace! Ano yan? Napakarami mong mga pasa at sugat sa katawan. Huwag mong sabihin na ang asawa mo ang may kagagawan niyan. Sino pa po bang gagawa nito sa akin? Pasensya ka na at nahusgahan kita kaagad, Grace. Tama ang naging desisyon mo na iwanan siya. Pero sa tingin ko, hindi tama na lumayo ka lang. Dapat kasuhan mo siya. Hindi pa po ako handa. Anong hindi handa? Ang ibig mong sabihin, babalikan mo pa siya? Kaya nga po ako nandito dahil wala na akong planong balikan siya. Sa ngayon,
Ibig sabihin, hindi pa matibay ang loob mo para makipaghiwalay. Sa loob-loob mo, umaasa ka pa rin na magbabago siya at pilit ka niyang hahanapin? Chang, hindi po sa ganun. Kasi po tatay pa rin siya ng anak ko. Ay naku, ewan ko sa'yo. O siya, sige. Dito na muna kayo ng apo ko hanggang sa susunod na linggo. Tutulungan kitang maghanap ng matitirhan sa labas ng baryong ito. Pero kung gusto niyong manatili rito, kailangan niyong sumunod sa lahat ng patakaran ko para hindi ko kayo mapahamak. Wala pong problema, Chang. Alam niyo naman po na masunurin ako. Teka lang po. Kung marami pong aswang sa baryong to, bakit may mga nakatira pa rin? May tungkulin din po ba sila katulad niyo? Wala. Kung ganun, bakit sila nagtitiis sa ganitong maraming aswang? Ang iba, walang choice kundi ang piliing manatili rito dahil wala naman silang ibang malilipatan. Habang ang iba, ayaw nang umalis sa lugar na to dahil nakatira na sila dito simula pa noong ipinanganak sila. Isa po kayong albularya, Chang. Bakit po hindi niyo nalang patayin yung mga aswang? Hindi ganoon kadali, Grace. Simula noong dumating ang mga aswang, marami na akong napatay pero parang hindi nauubos. Kung yung politikong sinasabi mo ang punteriyahin mo, Chang? Hindi yun madali, Grace. Kung ang mga korap nga, hindi mahuli-huli ng mga pulis, ako pa kayang isang albularya lamang. Kung ganun, hanggang kailan magiging ganitong baryong to? Hindi po kayo bumabata, Chang. Alam niyo po yan. Sa totoo lang ay, hindi ko rin alam. Nakaramdam ako ng pag-aalala para kay Chadoray dahil sa sitwasyon niya. Kung pagiging ipokrita ang umasa sa pagbabago ng asawa, parang mas matindi ang sitwasyon ni Chang. Pwede naman siyang umalis sa baryong ito at pabayaan na lang ang mga otoridad na gumawa ng paraan para mapuksa ang mga aswang kung sakaling makalabas man sila. Pero hindi niya ginagawa. Para niyang paulit-ulit na pinupukpok ang ulo niya. Yon ang laman ng isip ko hanggang sa tuluyan akong makatulog. Nang magising ako, mataas na ang sikat ng araw kaya naisip kong gisingin na si Mikay. Pero nang hawakan ko ang braso niya, nagulat ako dahil sa taas ng kanyang lagnat. Dali-dali ko siyang sinubukang gisingin pero panay lang ang ungol niya. Hindi siya gumigising. Kaya lumabas ako ng kwarto para hanapin si Chadoray na naabutan kong nagdidikdik ng halaman na kulay ube. Chadoray! Oh, Grace, gising ka na pala. May almusal na dyan. Gisingin mo na ang anak mo para makapag-almusal na kayo. Chang, inaapoy po ng lagnat si Mikay. Ha? Pero paano nangyari yun? Dapat magaling na siya. Hindi ko po alam eh. Sinusubukan ko po siyang gisingin pero panay lang po yung ungol niya. Teka, puntahan natin ang anak mo. Diyos ko po. Ano po kayang posibleng nangyari sa kanya, Chang? Natatakot na po ako. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Titingnan ko siya. Mikay? Mikay, apo? Ay, Diyos ko, ang init nga niya. Kumuha ka ng maliit na planggana at lagyan mo ng tubig. Sige ho, Chang. Kaagad kong sinunod si Chadoray at dumiretso ako sa kusina para kumuha ng maliit na planggana at saka pinunuyon ng tubig. Dadalhin ko na sana sa kwarto pero natigilan ako nang marinig kong may kumakatok sa pinto. Imbis na unahin ang nasa pinto, ipinasok ko na muna ang plangganang may tubig sa kwarto at binigyan ng bimpo si Chang bago ako nagpaalam na pagbubuksan ng pinto ang kung sino man yung kumakatok. Aling Doray? Aling Doray? Nandiyan po ba kayo? Sino yan? May ginagawa si Chang. Ay, magandang umaga ate. Ako po si Mario, kapitbahay po ni Aling Doray. Ganun ba? Importante bang sasabihin mo kay Chang? Medyo busy kasi siya eh. Ginagamot niya ang anak ko. Ay, pasensya na ho. Mamaya ko na lang po siya kakausapin. Pero may maitutulong po ba ako sa inyo? Grace? Sino yan? Si Mario daw ho, Chang. Ay,
Mario, pwede mo ba kaming tulungan? Ikuha mo nga ako ng dahon ng sambong sa likod ng bahay. Ay wala pong problema, Aling Doray. Kukuha na po ako. Grace, punasan mo si Mikay para bumaba ang lagnat. Iahanda ko ang tubig pampakulo sa sambong. Ano po bang nangyayari kay Mikay-chan? Mukhang may natira pang kamandag sa katawan ni Mikay na hindi ko naalis sa kanya kagabi kaya lumabas ang epekto ngayon. Pero huwag kang mag-alala at magagamot natin iyan. Kailangan lang ipaihi sa kanya gamit ang sambong. Chang, sigurado po ba kayo rito? Hindi po ba dapat na natin siyang dalhin sa ospital? Kapag hindi bumaba ang lagnat niya sa gagawin natin, doon natin siya dadalhin sa ospital. Sige ho, akin na po yung bimpot, pupunasan ko na po si Mikay. Aling Doray, ito na po yung dahon ng sambong. Maraming salamat, Mario. Siya nga pala. Anong meron at ang aga mo yata rito? Ano po kasi, ayos lang po bang sabihin ko? Ayos lang. Alam naman ni Grace kung anong meron sa baryo natin. Ano po kasi, napasok ng aswang yung bakuran ni Mang Dorinel at nakain yung mga alaga niyang manok. Sinabi ko na kasi sa kanya na ipasok niya sa bahay niya ang alaga niyang manok. Pero matigas talaga ang ulo. Ngayon, hihingi na naman ba siya ng pangontra? Iyon nga po, Aling Doray. Tapos may isa pa pong problema. Ano pang problema? Napasok po ng aswang si Mang Dorinel at nasugatan siya. Mabuti na lang po at nakapagtago siya sa ilalim ng bahay niya. Kaya hindi po siya nahanap ng aswang. Diyos ko! Inalis na naman niyang pangontra na inilagay ko sa may pinto niya. Bakit ba kasi inaalis niya? Hindi ko rin po alam, Aling Doray. Ay nako! Ano? Malala ba ang sugat? Kailangan ko pa bang gamutin? Naku, wag na po kayo mag-alala. Nagamot ko naman na po. Pero yung mga pangontra po, lahat po kasi nasira eh. O siya, sige. Pupuntahan ko siya doon mamaya. Uunahin ko na muna itong apo ko. Ayan, kumulo na ang sambong. Ano pong nangyari sa kanya? Mukhang malaki po yung sugat. Nako, mahabang kwento, Mario. Grace, bumaba na ba ang lagnat niya? Medyo po. Ang mabuti pa, subukan mo siyang gisingin at ipapainom natin itong tiyaan ng sambong habang mainit-init pa para pagpawisan siya. Sige po, Chang. Mikay anak, gumising ka na muna please, Mikay. Mami? Chang, nagigising na siya. O, diba? Sabi ko sa'yo maayos siya. May kaunting kamandag lang ng aswang na naiwan. Apo, bumangon ka na muna at uminom ng gamot. Nagugutom po ako. Uminom ka na muna ng gamot, anak, ha? Pagkatapos kakain tayo, ha? Sige po, Mami. O eto, ipainom mo sa kanya. Ang pait po, Mami. Ayos lang yan, anak. Huwag mo masyadong intindihin ang lasa. Kailangan mong inumin to para gumaling ka. Oh, ayan. Very good talagang anak ko. Mami, gutom po ako. O sige anak, kakain na tayo ha. Chang, may pwede po ba tayong sabawan dyan? Lugaw ang niluto ko dahil alam ko na kailangan ni Mikay ang may sabaw. Sige na, kumain na tayo. Matapos ngang gamutin ni Chadoray si Mikay, kaagad na kaming lumabas ng kwarto para kumain. Paborito ni Mikay ang lugaw sa tuwing may sakit siya. Pero nakapagtataka na isinuka niya ang lahat ng yun. Gutom na gutom daw siya pero nahihirapang tanggapin ng katawan niya ang pagkain pinakakain namin sa kanya. Kaya kung ano-ano ng pagkain ang sinubukan namin hanggang sa maisipan kong magluto na lang ng tinola. Oh, anak, dahan-dahan naman sa pagkain. Alam kong gutom na gutom ka pero baka naman mabulunan ka. Ang sarap po, Mami. Gusto ko pa po ng manok. Mami, gusto ko po chicken. Yung buhay naman. Yung ano, anak? Buhay? Anak naman, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Hindi naman po ako nagbibiro, Mami. Masarap po yung buhay na chicken. Masarap pong kagatin kapag gumagalaw pa. Mainit. Tapos may sisirit pong dugo.
Mikay, Grace, heto palang dinikdik kong dahon. Ipanglilinis ko sa sugat ni Mikay. Oh, Chang, may problema po yata kay Mikay. ano? Bakit? Gutom pa po ako, Mami. Gusto ko pa po ng chicken. Chang, gusto niyo raw po ng buhay na manok. Mami! Gusto ko po ng chicken. Gusto ko yung buhay. Chang, ano po nangyayari sa anak ko? Kumalma ka na muna, Grace. Huwag mong masyadong takutin ang sarili mo. Pero hindi po normal sa kanya. Mami, ano ba? Bakit ayaw mo kong bigyan ng chicken? Gusto mo ba? Ikaw na lang kainin ko? Agad akong napatalon mula sa kinauupuan ko nang ibagsak ni Mikay ang mga kamay niya sa lamesa. Sa lakas ng pagkakahampas niya, tumalsik ang ilang plato, pati na rin ang kutsara at tinidor. Pero hindi yon ang ikinabahala ko, kundi ang mga mata niyang nanlilisik. Sa Dora, hindi ko na po yata kayang kumalma lang. Hindi na po yan normal. Kumalma ka, Grace. Lalo na't kailangan natin siyang hulihin. Kailangan natin siyang itali para mapainom ng gamot kontra yanggaw. Ano ho? Ano po yung sinasabi niyo? Ang anak mo, Grace, hindi lang siya basta binigyan ng kamandag ng aswang. Nayanggaw din siya. Kaya bilisan mo na. Tulungan mo akong hulihin siya at wag kang magpapakagat sa kanya. Pero Chang... Ngayon na, Grace! Natatarantaman sinubukan naming hulihin si Mikay. Pero mukhang nagkaroon na ng epekto sa kanya kung ano man ang nangyayari. Dahil tila lumakas siya para sa isang batang kagaya niya. Pinaghahagisan niya kami ng mga gamit. Ang mas masaklap pa ay bigla na lang siyang lumabas ng bahay. Gabi na at ang mga aswang ay umaalulong na sa paligid, kaya halos mataranta kami sa paghabol sa kanya. Mikay! Ayan si Mario! Mario! Hulihin mo si Mikay, dali! Hala, teka, ano ba nangyayari? Aray! Bata, bakit ka ba tumatakbo? May mga aswang na sa labas! Huwag kang pakakagat sa kanya, Mario! Nayanggaw siya! Ano? Paano? Mamaya na namin ipapaliwanag. Dalian mo't dalhin mo siya papasok sa loob ng bahay. Kaagad kong tinulungan si Mario sa pagbubuhat kay Mikay na panay ang palag. Sigaw siya ng sigaw habang sinasabing nagugutom siya at ang gusto niya ay karne. Nahirapan kaming ilagay siya sa higaan dahil sa sobrang lakas niyang pumalag, pero sa ilang beses na subok namin, nagawa rin namin siyang ihiga sa may papag. Nakakaawang tingnan ng anak ko habang nakagapos na parabang sinasapian. Pero kung hindi namin gagawin yon, mapapahamak siya. Chang, ano pong gagawin natin sa anak ko? Ano na po mangyayari sa kanya? Tuluyan na po ba siyang magiging isang aswang? Hindi siya magiging aswang, Grace. Hanggat hindi nakakakain ng tao ang nayanggaw, hindi siya magiging aswang. Paano po yan? Ano pong gagawin natin para bumalik siya sa dati? Ako ang bahala, Grace. Bantayan mo na muna ang anak mo at kukuha na ako ng gamot. Sige ho, Chang. Anak ko, ano bang nangyayari sa'yo? Diyos ko, hindi ganito inaasahan kong mangyari. Akala ko magiging maayos tayo kapag nandito na tayo kay Chang. Magiging maayos din po siya, ate. Magaling na albularyo sa Aling Doray. Natatakot ako. Kahapon ang sabi ni Doray, gagaling siya. Pero tingnan mo nangyari sa kanya, nayanggaw pala siya. May mga pagkakataon lang talaga na hindi mo akalain pwedeng mangyari. Kagaya ng pagpunta mo rito, ate. Hindi mo akalain na marami na palang aswang sa baryong to. Alam niyo, bakit hindi niyo na lang kaya iwan ang baryong to pagkatapos sunugin niyo yung buong lupain para matapos na yung paghahari ng mga aswang? Ate Grace, hindi ganun kadali. Madali lang! Kung hindi niyo magawa, akong gagawa. Maging maayos lang ang anak ko. Ako ang gagawa ng paraan para matapos ng paghahari ng mga aswang dito. At anong magagawa mo, ate? Kahit nga ang tiya mo na isang albularya, walang magawa eh. Wala talaga mangyayari kung hindi ka kikilos. Ate, hindi mo pwedeng sunugin ang baryong to. At bakit naman hindi? Heto na ang gamot. Tulungan mo akong ipainom ito kay Mikay, Grace.
Sige ho, Chadoray. Hindi ko alam kung bakit pero may nararamdaman akong kakaiba kay Mario. Sa paraan kung paano niya sinabing hindi pwedeng sunugin ko ang baryo, para bang may nalalaman siyang napakahalagang bagay na hindi niya gustong sabihin sa amin. Kinimkim ko ang hinalang yon hanggang sa napainom na nga namin ng gamot si Mikay. Pagkainom niya ng gamot, sumuka si Mikay. Lahat ng kinain niya ay isinuka niya hanggang sa may mailabas siyang bilog at kulay itim na bato. Chadoray! Ano yan? Bakit may ganyan po siyang sinuka? Yan ang nabuong laway ng aswang sa loob ng katawan niya. Kung hindi natin siya nagamot agad, siguradong kakalat na yan sa buong katawan niya. Ayos na bang lahat, Chadoray? Wala na po ba magiging problema sa kanya? Hindi na ba siya magiging aswang? Babantayan na muna natin siya hanggang bukas. Ayoko na rin kasing mangako sa'yo na ayos siya. Pero Chang... Kapag naging maayos na ang lahat, hahanapan ko kaagad kayo ng malilipatan. Sumama po kayo sa amin. Huwag na po kayong tumira sa ganitong lugar. Grace, hindi ba't napag-usapan na natin ito? Oo nga po, pero hindi kakayanin ng konsensya ko na iwanan lang ang tiyahin ko sa ganitong kadelikadong lugar. Pwede po sigurong ganito. Humanap na muna tayo ng pwedeng matitirhan pagkatapos patayin natin ang lahat ng mga aswang na nasa baryong to. Saka po kayo bumalik. Sa tingin mo ba, kaya nating gawin yun, Grace? Bakit po hindi? Kung yun lang ang kinakailangan gawin, bakit hindi natin gawin? Mahirap ang gusto mo, Grace. Walang mahirap kung gugustuhin mo, Chadoray. Ang mabuti pa, matulog na tayo. Mario, mas mabuti kung umuwi ka na sa inyo. Sige ho, Aling Doray. Nakakainis ang mga dahilan ni Chadoray. Alam ko na mahirap gawin ang binabala kong patayin ang mga aswang sa baryong ito at alam ko na iniisip niya kung ano ang magiging consequence sa oras na gawin niya. Pero kung hindi ko kikilusan ito, wala talagang mangyayari. Habang buhay na lang silang magtitiis sa ganitong sitwasyon na sa tuwing gabi ay matatakot silang lumabas dahil sa mga aswang na gumagala tuwing gabi. Noong gabing yon ay nagkaroon ako ng sariling desisyon na gagawa ako ng plano para mapuksa ang mga aswang sa baryong ito. Kinabukasan, imbis na magising sa tilaok ng mga manok, nagising kaming lahat sa marahas na pagkalabog sa pinto. Kung makakatok ito, para bang gusto nang gibain. Grace, buksan mo ang pinto. Papasukin mo ako. Grace! Nananaginip ba ako? Si Miguelito ba talaga yung nasa labas? Grace, alam kong nandiyan ka sa loob. Buksan mo to. Sino ka para ilayo sa akin ang anak ko? Grace! Dito ka na lang muna sa kwarto. Ako na ang bahalang magbukas ng pinto. Pero Chang, nananakit po si Miguelito. Baka po saktan ka niya. Subukan lang niya at ang itak ko ang haharapin niya. Chang, teka lang ho, teka. Wala na akong nagawa nang lumabas na ng kwarto si Chadoray at saka kinuha ang itak niya bago tuluyang binuksan ang pinto. Kaagad na bumunga doon si Miguelito, nagalit na galit. Pero nang makita niya ang itak na hawak ni Chang, ay agad siyang napaatras. Sino ka para mag-eskandalo rito ng ganito kaaga? Kayo po pala ang tiya ni Grace. Ako po ang asawa niya. At nandito ako para sunduin ang mag-ina ko. Pakibaba na lang po ang itak kung ayaw niyong ipadampot ko kayo sa mga pulis. At bakit ako ang ipapadampot? Dahil pinagbabantaan mo akong patayin gamit yan. Wala pa akong pagbabantang ginagawa. Bakit? Natatakot ka ba, ha? Gusto mo bang gilitan ko ang leeg mo? Alisin niyo yan sa harap ko. Kailangan ko makausap si Grace. Miguelito! Pakiusap, umalis ka na. Hindi na kami babalik sa'yo. Sino ka para sabihin sa akin yan, Grace, ha? Sa mata ng batas, mag-asawa tayo. Kaya dapat na magkasama tayo sa hirap o ginawa. Hindi yung iniiwanan mo ako. Anong ginagawa mong matanda ka? Bakit mo tinututok sa leeg ko yan? Dumating dito ang pamangkin ko na puno ng pasa at mga sugat ng dahil sa ginagawa mong pananakit sa kanya. Oo, asawa mo siya sa mga mata ng Diyos, pati na rin sa batas.
Pero hindi tama ang ginagawa mo sa kanya. Kung ayaw mong ako ang magpakulong sa'yo, lumayas ka rito! Grace, bibigyan kita ng ilang araw para magdesisyon at bumalik sa akin. Alam mo kung gaano kalawak ang koneksyon ko. Sisiguruhin ko na wala nang matitira sa'yo kung magkakamali ka ng desisyon. Ang dami mo pang sinasabing walang kwenta. Lumayas ka na! Babalik ako. Nanlilisik ang mga matang lumayo siya mula kay Chadoray at saka naglakad paalis. Galit na galit ako sa kanya. Lahat ng pagmamahal ko sa kanya ay tuluyan ng nawala. Ang tanging natitira na lang ngayon ay galit. Nang tuluyan na siyang makaalis sakay ng mamahalin niyang kotse, hindi ko na napigilan ang pagbuhos ng mga luha, pati na rin ang panghihina ng katawan ko. Napaupo ako sa sahig, kaya napatakbo si Chadoray para saluhin ako. Oh Grace, halika, tutulungan kitang tumayo. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba ha? Hindi po ako nasaktan ng physical, Chang. Pero ang puso ko, sobrang sakit. Hindi ko inakala na magiging ganito kasama si Miguelito. Malayong-malayo na siya sa dating lalaking minahal ko. Yung lalaking pinakasalan ko. Chang, hindi siya yun eh. Hindi siya yun. Tahan na Grace, kailangan mong tanggapin na si Miguelito ngayon at ang lalaking pinakasalan mo noon ay iisa. Hindi siya nagbago. Dati na siyang ganoon. Sadyang hindi lang niya naipakita sa'yo noong hindi pa kayo kasal. Ang pinoproblema ko ngayon sa Doray, paano kung gamitin niyang yung mga koneksyon niya para mabawi kami o kahit si Mikay lang? Ayon sa batas, hindi makukuha ng ama ang anak niya kung wala pang 7 taong gulang. Kaya huwag kang masyadong mag-alala. Pero sa aming dalawa, mas higit na makakapag-provide siya kay Mikay. Wala akong trabaho, Chang eh. Habang siya, negosyanteng maraming koneksyon sa gobyerno. Kaya nga siguro walang kahirap-hirap niya kaming natuntun dito. Maghunos dili ka, Grace. Huminga ka na muna ng malalim. Sige na. Chang, anong gagawin ko? Makinig ka sa akin, Grace. Lalaban tayo kahit hindi tayo kasing yaman ng asawa mo. Hindi natin ibibigay sa kanya si Mikay. Naiintindihan mo ba ako? Opo. Hindi ko masyadong napaghandaan na magiging ganito kabilis lang na mahahanap kami ni Miguelito. Ni hindi inabot ng 1 linggo ang paghahanap niya sa akin. Bahagay na talagang nakakabigla. Kaya nga nandito kami dahil sa takot kong mahanap niya rin kami kaagad. Pagkatapos, ganun pa rin pala. Mabuti na lang at gumaling na si Mikay kaya kahit papaano ay nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Nang magising siya na wala ng lagnat, kaagad ko siyang pinakain, pinaligo at nakipaglaro ako sa kanya. Mami, masaya po palang malayo tayo kay Daddy, no? Ha? Paano mo naman nasabi yan, anak? Kasi po, hindi po tayo natatakot na maabutan niya tayo naglalaro. Ayaw na ayaw po niya na maingay tayo. Ngayon po, inabot na tayo ng gabi sa paglalaro pero walang nagagalit. Ikaw, Mikay, ha? Pagod lang ang daddy mo kaya siya nagagalit sa atin. Gusto niyang makapagpahinga ng maayos, kaya hindi niya gusto ng maingay. Bakit naman po yung playmate ko? Yung daddy niya daw, pagdating sa bahay, nakikipaglaro sa kanya. Kaya hindi po ako naniniwala na ayaw ni daddy ng maingay. Ayaw niya lang po talaga sa atin. Pasensya ka na, anak, ha? Hindi ko akalain na ganyan na palang nararamdaman mo. Ayos lang po, Mami. Ang importante po ngayon, natauhan na po kayo. Ay, ikaw na bata ka. Ikaw talaga. 7 taon ka pa lang pero ganyan ko na ako mag-isip. Saan mo ba natutunan yan, ha? Naririnig ko po sa maid sa bahay. Sabi nila, kawawa naman daw po kami. Palagi na lang nasisigawan ni Daddy. Naku, ang mga kasambahay talaga sa bahay ng daddy mo. Grace, Mikay, kakain na tayo. Halina kayo rito. Tara na, anak. Bukas na ulit tayo maglaro. Mami, pwede mo po ba akong kwentuhan mamaya bago matulog? Walang problema, anak. Tara na at kumain na tayo.
Naku, mukhang magaling na talaga ang apo ko Nakakapaglaro na at ang ganda na ng ngiti. Opo, Lola. Ang saya ko nga po eh. Nakapaglaro kami ni Mami. Hayaan mo at sa susunod, sasali rin ako sa laro ninyo. Maupo ka na rito. Nagluto ako ng napakasarap na sabaw. Wow, Lola! Ang bango naman po niyan. Ano pong luto yan? Paksiw na galunggong, apo. Talagang masarap yan. O heto, sa'yo itong pinakamalaking isda. Ako na ang maghihimay para sa'yo. Ako na ho, Chang. Hayaan mo na muna ako, Grace. Gusto kong gawin ito para sa apo ko. Ikaw pong bahala, Chang. Masarap ang pagkakaluto ng paksiw. Kahit na alam naming may mga aswang sa labas ng bahay, parang naging normal ang paligid para sa amin. Noong gabing yon, ang first time na muli akong naging masaya habang kumakain. Halos nakalimutan ko na kasi yung huli. Yung ganong klaseng saya, mabilis lang din kung bawiin. Dahil matapos namin kumain, may kumatok bigla sa pintuan. Yung katok na parabang nagmamadali, parabang may nangyaring masama. Chang, may kumakatok po sa pinto. Ako na ang magbubukas. Teka lang po, Chang. Baka mamaya aswang pala yung kumakatok. Hindi nila kakayaning pumasok sa bahay natin. Sa dami ng mga pangontra ko, kakatok pa lang sila sa pinto, patay na sila. Teka, buksan na natin at baka emergency. Diyos ko! Mahabaging langit! Bakit po, Chang? Sino bang... Miguelito? Grace, halimaw. Chang! Diyos ko! Anong gagawin natin? Sobrang dami niya mga sugat sa katawan. Mami, ano pong nangyayari? Anak, teka lang. Pumasok ka naman sa kwarto. Hindi mo pwede makita to. Bakit po? Halika, basta. Huwag kang lalabas ng kwarto hanggat hindi ko sinasabi, ha? Opo, Mami. Pero, si Daddy po ba yan? Anak, pakiusap, pumunta ka na sa kwarto. Grace, kumuha ka ng maliit na planggana at bimpo. Pagkatapos kunin mo yung kahon na nasa loob ng kabinet doon sa kwarto ko. Naroon ang lahat ng panggamot ko. Bilisan mo! Sige po, Chang. Natataranta akong tumakbo patungo sa kwarto ni Chang at hinanap ang sinasabi niyang kahon. Kabadong-kabado ako para kay Miguelito. Kahit naman kasi masama ang ginawa niya sa akin, sa kabila noon ay meron pa rin akong malasakit para sa kanya. May mga magagandang alaala kami sa isa't isa kahit na hindi ko na siya mahal ngayon. Nang makuha ko na nga ang kahon, kaagad akong lumabas at dumiretso para puntahan si Chadoray na sinusubukang agapan ang mga dugong umaagos sa tiyan ni Miguelito. Alam kong pilit lumalaban si Miguelito pero sa itsura niya, parang hindi na niya kakayanin pa. Grace, Grace, pasensya ka na. Patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko. Miguelito! Miguelito! Anong nangyayari? Chang, ano nangyari sa kanya? Wala na siya, Grace. Patay na siya. Ha? Hindi pwede, Chang. Hindi pwedeng mamatay siya ng ganun lang. Pasensya ka na, Grace. Pero wala na tayong magagawa pa. Hindi, malito. Kailangan pagdusahan niya muna yung lahat ng mga pagkakamaling ginawa niya. Hindi dapat siya namatay sa ganitong paraan lang, Chang. Hindi. Hindi ko napigilan ang pagbuhos ng lahat ng emosyong nararamdaman ko. Buong akala ko, huling beses na akong iiyak kay Miguelito noong gabing nag-away kami bago kami umalis ni Mikay. Pero hindi pa pala. Napakasakit ng pagkamatay niya. Hindi ko alam kung baka dahil ba may pagmamahal pa ako sa kanya o baka dahil hindi ko gustong bigla ang pagkamatay niya. Ang hinangad ko lang naman ay ang magkahiwalay kami ng mapayapa. Hindi ko hinangad na mamatay siya. Kahit pa masama ang loob ni Mikay sa daddy niya nang malaman niyang wala na ito, nasaktan pa rin siya.
Iyak siya ng iyak nang iburo lang daddy niya sa bahay namin. Pero kahit na umiiyak siya, wala akong narinig na kahit anong dahilan sa kanya. Walang dahilan ng pag-iyak tulad ng pag-iyak ko. Mami, bakit po kailangan mong bumalik sa bahay ni Lola Doray? Pwede naman pong dito na lang tayo. Wala naman na si Daddy. Hindi naman ako magtatagal, anak. Kailangan lang ng lola mong tulong ko. Tulong po saan? Basta anak, hindi mo na kailangan malaman pa ha. Dahil po ba bata pa ako? Kaya hindi ko pa pwedeng malaman? Oo, bata ka pa kasi. Kapag laki mo, malalaman mo rin naman. Dahil din po ba sa pagkamatay ni Daddy? Ha? At paano naman nasali ang daddy mo rito? Hindi po namatay si Daddy dahil sa sakit, di ba po? Namatay po siya dahil kinagat siya ng aswang. Anak, paano mo nalaman? Mami, alam ko naman pong may mga aswang sa kung saan nakatira si Lola Dora eh. Hindi na po ako baby. Diyos ko, anak, pasensya ka na. Pasensya ka na. Bakit po kayo humingi ng pasensya? Alam ko naman po na pinoprotektahan niyo lang ako. Pero mami, mas gusto ko pong malaman yung totoo kaysa i-secret niyo po sa akin. Anak, oo. Hindi na maglilihim si mami ha. Promise ko sa iyo yan. Kung ganun, mag-promise din po kayo na babalikan niyo po ako. Kasi natatakot po ako na baka kagaya ni Daddy, hindi na po kayo makabalik. Hindi po ba pwedeng dito na lang po kayo? Dito na lang din po si Lola Doray. Huwag kang mag-alala, anak. Promise ko sa iyo na babalik si mami kahit na anong mangyari, ha? At isasama kong Lola Doray mo kapag bumalik ako. Promise po yan, ha? Pinky promise po. Pinky promise. Nang dahil sa mga nangyayari sa buhay namin, halos nakalimutan ko na 7 taon na pala ang anak ko at marunong nang umintindi ng mga bagay-bagay. Hindi pala siya 5 taon gulang na kung anong sasabihin ko ay agad niyang paniniwalaan. Lumalaki na ang anak ko pero hindi ko namalayan dahil sa sobrang focus ko sa problema naming dalawa ng daddy niya. At ngayong na-realize ko na dapat mas pagtuunan ko ng pansin ang mabilis na paglaki ni Mikay, mas nagkaroon ako ng determinasyon na bumalik sa baryo ni Chadoray at tapusin ang dapat tapusin. Kung tutuusin, pwede ko naman ang hayaan na lang doon si Chadoray. Pero iba kasi ang bugso ng damdamin ko. Gusto kong tapusin ang mga aswang na bumabawi ng buhay ng mga inosente. Ang asawa ko, bagamat masama ang ugali niya, hindi dapat siya namatay sa ganoong paraan. Walang kahit na sinong tao ang deserve na mamatay ng ganon. Iniwan ko si Mikay sa pangangalaga ni Churiki na isang bading. Kasama niya roon ang ilan pa naming mga kamag-anak at pinsan niya na kampante akong maaalagaan ang anak ko. Pagkatapos ay bumiyahe na ako ulit sa baryo ni Chadoray. Oh, Grace! Diyos ko! Anong ginagawa mo rito? Bakit bumalik ka pa? Bumalik po ako dahil hindi pa tapos ang misyon ko rito. Anong misyon ang sinasabi mo? Wala kang misyon sa baryong ito. Chang, marami ng buhay ang kinuha ng mga aswang dito sa baryong to. Hindi pa po ba tayo kikilos? Pati nga ang asawa ko napatay na nila. Dahil ba to sa pagkamatay ng asawa mo? Gusto mong gumanti dahil pinatay nila ang asawa mo? Hindi, Chang. Alam mong bago pa yan, gusto ko na talaga silang sugpuin. Hindi mo kaya, Grace. Paano kung kaya ko? At sa paanong paraan? Bago pa ako bumalik sa baryo, pinlano ko na ang lahat. Pinag-aralan kong maigi kung anong mga nangyayari sa baryo, kung sino ang posibleng utak, at kung ano ang dahilan kung bakit niya ginagawa ito. At sinabi ko kay Chadoray ang lahat. May mga detalyeng nahihirapan siyang paniwalaan pero may mga detalye ring sumang-ayon siya dahil meron naman akong basehan. Alam kong base lang ang lahat ng mga sinabi mo sa obserbasyon mo. Wala pang matibay na basehan pero sige, susubukan natin. Yung gagamitin natin para sa pagkain, gagana lang sa aswang kaya safe kahit kainin natin. Pero ang tanong,
paano natin ibibigay yung pagkain? Alam ba nila kung kailan ang birthday mo, Chang? Hindi. Teka, sasabihin ba nating birthday mo? Opo, Chang. Yun lang naman ang paraan para makapamahagi tayo ng mga pagkain nang hindi sila naghihinala. Ang gagawin natin, magluluto tayo ng ulam na para sa kanilang lahat. Simpleng handa lang na hindi nila aakalaing huling kain na nila. Pero Grace, paano kung hindi pala sila mga aswang katulad ng hinala mo? Kasi ilang taon na kaming magkakasama. Susubukan lang naman natin eh. At kung hindi gumana, ibig sabihin mali ang hinala ko. Anong gagawin mo sa susunod? Huwag kang mag-alala, Chang. May plan B akong nakahain kung sakali. Kaagad kaming pumunta sa palengke para mamili ng mga rekado sa lulutuin naming ulam. Medyo marami yon dahil marami pa rin naman ang natitirang mga tao sa baryo. Nagulat nga si Chang na kinaya kong bumili ng marami. Yun ay dahil minana namin ang mga naiwang ari-arian ng yumao kong asawa. Kung merong magandang nangyari sa pagkamatay niya, yon ay ang hindi na namin kailangan ng anak ko na maghirap dahil iniwanan kami ni Miguelito ng higit pa sa sapat na pera at ari-arian. Oh, Halindoray, paggabi na po ah. Saan po kayo galing? Kanina ko pa po kayo hinihintay. Oh, Mario! Birthday kasi nitong si Grace kaya balak namin na magluto ng ulam para sa buong baryo. Ganun po ba? Happy birthday pala Ate Grace. Kaya lang may problema po eh. Pasensya na at problema po yung bungad kahit na birthday mo po. Bakit? Ano ba nangyari? May kakaibang nangyayari po kasi kay Mang Dorinel eh. Parang nangyayari sa kanya yung nangyayari kay Mikay. Ano? Chadoray, tara na po! Kailangan natin siya iligtas! Teka lang, kukunin ko lang ang panggamot ko. Hintayin niyo na muna ako dyan. Sige, Ho-chan. Ate Grace, mas mabuti yatang mauna na tayo kasi baka kung ano na magawa ni Mang Dorinel. Iniwan ko lang siya dun eh. Wala pong nagbabantay sa kanya. Pero... O siya, sige. Tara, puntahan na natin. Ate, pasensya ka na at nadamay ka pa sa mga nangyayari dito sa baryo namin ha. Hindi naman pwedeng pabayaan ko lang. Bakit ka nga pala bumalik pa Ate Grace? Pwede namang hindi ka na bumalik, lalo na at alam mo yung sitwasyon rito. Aalis naman na talaga ako eh. Gusto ko lang ding magpaalam sa inyo lahat bukas, lalo na't birthday ko. Parang hindi naman na kailangan yun. Hindi ko rin alam eh. Pero para ako nagkaroon ng kaugnayan sa lugar na to, gusto kong magpaalam ng maayos sa inyo. Ay, teka. Nandito na tayo sa bahay ni Mang Dorinel. Kakatukin ko lang ah. Mang Dorinel! Mang Dorinel! Nandito na po kami! Bakit hindi siya sumasagot? Nako, hindi pwedeng umalis siya. Mang Dorinel! Buksan niyo po ang pinto! Nakalak ba? Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Baka lumabas siya. Hindi siya pwedeng lumabas. Baka pwedeng ikaw na muna ang kumatok. Titignan ko lang dito sa labas. Sige, lalo na't paggabi na. Mang Dorinel! Nandito na po ako! Nabigla ako nang bumukas ang pinto at nakita ko si Mang Dorinel na lumabas mula sa bahay niya. Kakaiba na ang mukha niya, nakakatakot. Kulay itim ng mga mata niya habang ang dila niya ay napakahaba. Tumutulo ang laway niya, tila gutom na gutom. Si Mang Dorinel! Isa ng aswang! Grace, tumabi ka dyan, bilis! Pasensya ka na, Dorinel, pero kailangan ko tong gawin sa'yo. Chang, ano pong gagawin niyo? Huwag niyo po siyang papatayin na. Chang, wag! Kailangan ko tong gawin, Grace. Kailangan niya nang mamatay dahil nakakain na siya ng tao. Wala akong nagawa kundi ang umatras nang hampasin ni Chang ng buntot pagi si Mang Dorinel. Pilit itong lumaban sa kanya. Pero dahil malakas si Chadoray, wala itong nagawa hanggang sa tuluyan na nga itong namatay at iniluwa ang kulay itim na batong isinuka rin ni Mikay noon. Ate Grace, wala si Mang Dorinel. Anong nangyari? Si Dorinel, naging isa siyang aswang. Wala bang nawawalang tao sa baryo natin? Wala ho. Paano siya naging aswang kung hindi siya kumain ng tao? Imposibleng maging aswang siya nang hindi kumakain ng laman ng tao.
Pumasok tayo sa loob ng bahay niya para malaman natin kung may kinain ba siya. Mabuti pa nga ho. Kaagad kaming pumasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ay hinalughog namin ang paligid kung may natira bang katawan ng tao o bakas ng dugo. Pero wala kaming nakitang kahit ano hanggang sa nagtungo si Chadoray sa kusina at nagbukas ng mga kawali at kaldero. Bakit po, Tia Doray? Ano po nakita mo? Wala. Nagluto siya ng pagkain bago siya naging aswang. Medyo mainit pa ang pagkain. Ang totoo po niyan, ako po ang nagluto ng pagkain para sa kanya. Sobrang taas po kasi ng lagnat niya kanina. Talagang hindi po siya makakilos. Akala ko nagluto pa siya. Chang, yung bangkay po ni Mang Dorinel sa labas, ano pong gagawin natin? Sigurado akong naging abo na ang bangkay niya sa ngayon. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Napakasalimuot ng gabing ito. Pero wala tayong magagawa kung yun ang kapalaran niya. Sasabihin ba natin sa mga kabaroy natin na Aling Doray? Bukas ng umaga na, Mario. Hindi pwede ngayon dahil nagkalat na ang alagad ng dilim ngayong gabi. Ipagluluto ko sila bukas ng ulam pagkatapos saka natin sila titipunin at sasabihin ang nangyari kay Mang Dorinel. Teka lang ho. Ano po bang lulutuin yung putahe? Baka makatulong po ako. Hindi na kailangan, Mario. Simpleng putahe lang naman ang lulutuin namin kaya hindi mo na kailangan tumulong. Ganun po ba? Sige ho. Basta kung sakali man na kailangan nyo ng tulong, huwag po kayong mag-alangang humingi ng tulong sa akin ha. Matapos naming mag-usap, lumabas na kami sa bahay ni Mang Dorinel. Pinulot pa nga ni Chadoray ang itim na bato at saka ibinulsa. Nang tanungin ko siya kung anong gagawin niya ron, ang sabi lang niya, ilalagay niya raw sa isang garapon na may holy water para mawala ang bisa at hindi na magamit ng iba. Naipapasa raw kasi yon sa ibang tao para maging isa ring aswang. Nang makarating na kami sa bahay, kaagad na isinara ni Chadoray ang pinto at dali-dali rin niyang inilak. Para bang natataranta siya. Bagay na ipinagtaka ko. Chang, ano po nangyayari? Bakit parang natataranta ka? Grace, mukhang tama ka sa hinala mo kay Mario. Kung siya ang nagluto ng pagkain ni Dorinel kanina, siya rin ang naglagay ng laman ng tao sa rekado nun. Laman ng tao ho? Chang, yun po bang nakita niyo kanina sa kaldero? Oo, may nakita akong mata ng tao sa loob ng kaldero. Kaya hindi ako nagsalita kanina dahil alam ko na pinaghihinalaan mo siya. Mabuti na lang po't hindi kayo nagsalita dahil napaamin mong siya ang nagluto. Pero kung isa siya sa may kagagawa nito, paanong nakakapasok siya sa bahay mo? Hindi siya sa aswang. Yun ang nasisiguro ko. Siya lang ang bukod tanging nakakapasok sa bahay ko. Ni hindi ko napansin yun. Kapag may kailangang sabihin ng mga kasamahan namin dito sa baryo, siya palagi ang pumupunta imbis na hayaan ng iba na pumunta rito. Ay, napakatanga ko, Grace. Harap-harapan na akong niloloko. Hindi niyo po kasalanan sa Doray. Hindi na natin kailangang ipagpabukas pa ang pag-alam ng katotohanan. Ngayong gabi, aalamin natin ang buong katotohanan. Pero paano po, Chang? Lalabas tayo at mamanmanan kung anong nangyayari at ginagawa nila tuwing gabi. Mapanganib ang gagawin natin, Chang. Hindi tayo lalabas doon ng walang proteksyon, Grace. Kaya maghanda ka na. Kaagad kaming naghanda. Pinagsuot ako ni Chadoray ng dagdag proteksyon bukod sa ibinigay niyang anting-anting sa akin noong nakaraan. Pagkatapos, inahanda naman namin ang mga panlaban namin sa kanila kung sakali man na mahuli nila kami. At nang handa na ang lahat, tuluyan na kaming lumabas. Maririnig ang alulong ng mga aswang sa paligid. Ang sabi ni Chadoray, mga asbo. Uri ng mga aswang na aso kapag nagpapalit ng anyo. Mahinang klase sila ng aswang at kadalasan meron silang pinuno na nagpapasunod sa kanila. Ilang saglit pa sa paglalakad namin sa madilim na baryo,
Pareho kaming natigilan nang makita ang kumpol ng mga tao sa harap ng isang bahay. Para bang may pag-uusap sila na napakahalaga. Chang, kailangan nating mas lumapit para marinig natin kung anong pinag-uusapan nila. Sige, pero mag-ingat tayo ng husto at baka may makakita sa atin. Sige. Teka, Chang, si Mario yun oh. Nasa gitna siya. Mukhang siya ang namumuno sa kanilang lahat. Isang tao? Inuutusan ng mga aswang? Hindi malabo, lalo na kung may ginawa siyang engkantasyon para mapasunod silang lahat. O kaya naman, may ibinibigay siyang gustong-gusto ng mga aswang. Hindi kaya... Mga kapatid, bigo ako magawa ang plano natin kanina na gawing pagkain si Grace. Naunahan nila tayo. Napatay nila si Mang Dorinel. Pero huwag kayong mag-alala dahil bukas magkakaroon ng handaan para sa kaarawan ni Grace at yun ang gagawin nating paraan para makuha natin siya. Kung hindi ka po dumating kanina, malamang na ginawa na niya akong pagkain. Hindi ko akalain na ganito pala ang ginagawa ni Mario. Alam kong naiinip na kayo dahil sa tagal niyong makawala sa baring to dahil sa albularyang yun. Pero ito ang may papangako ko sa inyo. Matatapos na ang paghihirap niyo. Makakalabas na kayo. Nakakapagtaka, Chang. Gusto niyang palabasin ang mga aswang pero wala siyang ginagawang hakbang para mapatay o mapaalis ka. Ang ibig sabihin lang nun, merong dahilan. Nahihiwagaan rin talaga ako dyan kay Mario. Siguradong may mas malalim pang dahilan ng lahat ng ito. Bukas, siguradong may bawang at asin ang lulutuin nila. Kaya dapat na maging maingat kayo. Pupuslit ako ng pampatulog sa pagkain nila. Hayaan nyo na muna silang makatulog. Pagkatapos, doon na natin gagawin ang plano para kainin si Grace. May nagtanong sa kanya kung bakit hindi nalang tanggalin ang mga anting-anting na suot ni Chadoray para pati siya ay mapatay na rin. Pero hindi pumayag si Mario. Hindi pa raw yon ang tamang oras. Dapat doon pa lang naghinala na ang mga aswang sa tunay na motibo ni Mario. Pero walang nagprotesta, lalo na nang sinabi ni Mario na kailangan nilang paghandaan ang pagtira nila sa lugar kung saan maraming tao. Nang marinig na namin ang kailangan naming marinig, umalis na kami. Buong gabi kaming naghanda. Pinagtagpi-tagpi namin ang mga impormasyon na nahanap namin hanggang sa makakuha kami ng isang konklusyon na posibleng dahilan kung bakit ito ginagawa ni Mario. Umaga pa lang nagluluto na ako ng pagkain nila at mukhang pati si Mario ay excited dahil nakita siya ni Chadoray mula sa bintana, nakaabang sa labas ng bahay namin. Kahit anong mangyari, wag na wag mo siyang hahayaang makalapit sa pagkaing niluluto natin. Opo, Chang. Magtatabi na ako ng pagkain para sa atin para kung sakaling makalapit man siya, hindi niya mapapansing ibang nilagyan niya. Maraming salamat, pamangkin, ha? Bakit naman ho kayo nagpapasalamat? Kung hindi mo ko pinilit na gawin to, hindi ko malalaman na mga aswang na pala ang mga taong pinoprotektahan ko. Ano ka ba, Chang? Hindi mo naman ginusto ang lahat ng to, di ba? Gusto mo lang silang protektahan at natatakot ka lang din na kung sakaling makagawa ka ng maling desisyon, mas lalong lalala ang sitwasyon. Kaya wag mo pong sisisihin ang sarili mo, Chang. Oo, natatakot nga ako, Grace. Naduwag ako na baka hindi ko kaya, na baka magkamali ako. Ipinagtanggol ko ang pagiging albularya ko sa pamilya natin pero, napakahina kong albularya. Hindi po kayo mahina, Chang. Siguro, nawalan lang po kayo ng tiwala sa sarili nyo. Pero ngayon, sigurado akong may babalik mo na po yun. Lakasan nyo lang po ang loob nyo. Matatalo natin ang mga aswang dito. At maibabalik natin sa dati ang baryong to, Chang. Sana nga, Grace. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Chadoray. Hindi siya dating ganito. Malakas ang loob niya at wala siyang inuurungan. Kaya hindi ko akalain na magkakaganito siya. Parang may nagtulak sa kanya para mawala ng tiwala sa sarili, lalo na bilang isang albularya.
Nang maluto na ang ulam, nagtabi kaagad ako ng pagkain na para sa amin ni Doray. Itinago ko yon sa parte ng kusina ni Chang na hindi mapapansin ni Mario dahil alam ko na pupunta siya at tutulong sa pagsasalin ng pagkain para sa mga tao sa baryo. At tama nga ako, dumating siya at tinulungan kami. Kung kausapin niya kami habang naglalagay sa styro ng mga pagkain, para bang wala silang plano. Napaka-natural lang ng pakikipag-usap niya. Daig pa niya ang mga aktor kung makapagpanggap. Hapon na nang matapos kami pero hindi agad sila dumating sa oras na napag-usapan. Pero may konting ideya na kami kung bakit. Yon ay dahil masyado pang mataas ang araw. Sinasadya nilang bumaba na ang araw bago sila lumabas. Hindi ko masyadong napansin noon na hindi sila lumalabas kapag tirik ang araw. Siguro hindi pa sila mga aswang noong mga panahong yun. Tama ka. Kagaya ni Dorinel, siguradong naging aswang lang sila ng paisa-isa. Posible po kaya na si Mario rin ang dahilan kaya nagiging aswang sila? Posible. Posibleng inaalis niya ang mga pangontra sa bahay nila pagkatapos ay saka nila lalahian. Sa kaso ni Dorinel, siguradong ganun ang ginawa niya. Pinalabas niya na muna na kinain ng mga aswang ang mga manok niya. Pagkatapos ay isinunod naman siya. Ano kaya talaga ang dahilan niya, no? Mayroon akong posibleng dahilan na naiisip. Pero natatakot ako na baka totoo ang hinala ko. Ano po ba yun, Chang? Bago ang lahat ng mga nangyayaring ito, may dumating na isang abogado sa baryo. Inofera niya kami ng pera kapalit ang pag-alis namin dito. Pero marami ang hindi pumayag. Kaming mga hindi pumayag. Nanatili kami rito kahit na ilang beses kaming binabalik-balikan para palayasin. Hanggang sa pinagbantaan kami ng abogado na kapag hindi kami umalis, isa-isa kaming mamamatay. At ganun nga ang nangyari. Isa-isang namatay ang mga taga-baryo. Una pa lang, alam ko nang isang aswang ang may kagagawan ng lahat dahil pare-pareho ang pattern. Namamatay sila dahil sa iisang dahilan. Ubos ang laman loob. Ganun palang nangyari. Pero bakit si Mario? Bakit parang naghihiganti siya? Dahil namatay ang kapatid at nanay niya nang dahil sa mga aswang. Kung namatay sila ng dahil sa aswang, di dapat sa mga aswang siya galit? Bakit parang sa'yo siya may sama ng loob? Dahil hindi ko nailigtas ang nanay niya at ang kapatid niya. Naalala ko noong araw na namatay sila. Galit na galit siya. Isinumpa niya ang lahat at kasama ako roon. Ang sabi niya, kung hindi raw ako tatanga-tanga, ay di sana buhay pa ang lahat ng mga namatay kasama na ang nanay at kapatid niya. Akala ko hindi na siya galit sa akin. Ang sabi niya, napatawad niya na ako pero mukhang hindi pa. Mukhang sinabi lang niya yun. Mukhang pinaniwala niya lang ako. Napakababaw na dahilan naman yata niyan sa Doray. Sa tingin ko, may mas malalim pa siyang dahilan. Kung ganun, ano? Baka may kaugnayan siya sa taong nagdala ng aswang dito sa baryong to. Hindi na nakakibusit siyang nang nagsidatingan na ang mga tao sa baryo. Kinailangan na naming ilabas ang mga pagkain saka ibinigay sa kanila isa-isa. Habang kami ni Chang, inilabas namin ang sa amin. Ang daming ikinuwento ng mga tao ron kung ano-ano. Pero hindi sila kumakain. Para kaming naghihintayan. Hanggang sa gumawa ako ng paraan. Sinimulan kong kainin ang pagkain ko. Maging si Chang ay gumaya na rin sa akin hanggang sa maubos namin yon. Halata ang paghihintay sa mga mukha nila. Kaya naman, nagpanggap akong humihikab. Kunwari akong nahihilo hanggang sa bumagsak. Ilang saglit pa, tumigil ang kaguluhan at napalitan yon ng kasiyahan. Lahat sila ay lumapit na sa amin at binuhat kami. Nagdiriwang silang lahat sa nangyari sa amin.
Ang hirap magpanggap na hinimatay. Pigil ang hininga ko hanggang sa maramdaman kong ihiniga na ako kung saan. Huwag muna kayo magkagulo. Lahat kayo makakatikim sa kanya. Pero syempre, dapat hati-hati. Hindi yung mag-aagawan kayo. Ako nahihiwa. Naitapon nyo na ba yung laman ng styrofoam? Doon natin ilalagay ang pagkain nyo. Sisiguraduhin kong pantay-pantay ang ibibigay ko sa inyo. Kaya manood lang kayo sa akin, ha? Anong gusto mong panoorin, Mario? Teka, anong nangyayari? Bakit gising ka na kagad? Hindi ka pa dapat gising. Pasensya ka na lang, Mario. Pero mali ka ng kinalaban. Namilog ang mga mata niya nang magpakawala si Chadoray ng pinulbos na bawang. Kumalat yon sa paligid at walang kaalam-alam si Mario kaya napuwing siya at ang ilan ay pumasok sa ilong niya. Habang ako naman, bumangon na rin para tulungan si Chadoray. Dinukot ko sa may bulsa ko ang pulbos na bawang at hinipan yon sa kanila. Lahat sila ay unti-unting na-suffocate sa pinulbos na bawang. Alam kong mahihirapan kami kung lalabanan namin sila sa paraang lakas ng katawan lalo na't malaki talaga ang lamang nila sa amin. Kaya sa ganitong paraan, sa bawang na lubhang kahinaan nila, doon kami bumawi. Marami ang napatumba namin, ang iba'y namatay pa. Nang maubos na ang pulbos, si Mario naman ang humarap sa amin. Mario, bakit mo ba ginagawa ito? Bakit mo tinutulungan ng mga aswang? Hindi ba't sila ang pumatay sa mga mahal mo sa buhay? At sa tingin mo ba, talaga may pakialam ako sa mga mahal ko sa buhay? Anong ibig mong sabihin? Wala akong pakialam sa pamilya ko. Kaya nga pinakain ko rin sila sa mga aswang. Dahil hindi sila ang kailangan ko. Kailangan ko para yumaman ay pera. Mario, ano bang nangyayari sa iyo? Kung sana umalis na lang kayo kagad, di sana hindi humantong sa ganito. Kung umalis kayo kagad, di sana nanirahan na lang ng tahimik ang mga aswang sa baryong to. Alam mo ba, Aling Doray, maswerte ang mga aswang sa negosyo, sa politiko at sa kung ano-ano pa pagdating sa pagpapayaman. Ang buong baryong to, patatayuan ng isang malalaking building kung saan magiging pabrika at ang magiging mga tauhan ay ang mga aswang. Mas mabuti pang sila ang gawing empleyado. Dahil sila, isang tao lang ang ibayad mo, busog na sila. Napakawalang hiya mo! Hindi ako makapaniwalang ganito ka nakasakim, Mario! Hindi ako papayag na magpatuloy ka pa sa gagawin mong kasamaan! Hindi pwede! At anong gagawin mo? Papatayin ako? Aling Doray, tao lang ako. Hindi mo ako pwedeng patayin. Oo, hindi nga kita pwedeng patayin ngayon dahil tao ka. Pero may paraan ako para mapatay ka. Ano gagawin mo akong aswang? Hindi. Ganito ang gagawin ko sa'yo. Napaatras si Mario nang bigla akong sumugod sa kanya. Hiniwa ko ng kutsilyo ang balat niya sa braso kaya napahiyaw siya sa matinding sakit. Tumulo ang dugo mula sa nasugatang parte ng braso niya, kasunod ng pag-alulong ng iba pang mga aswang na nagtatago sa dilim. Hindi na siya nakapalag, lalo na nang sugatan din siya ni Chadoray sa may binti, habang ako naman ay mabilis siyang hinila sa buhok. Bitiwan niyo ako! Huwag niyong gawin sa akin to! Marami kang pinatay. Maraming buhay ang kinuha mo para lang sa pangarap mo, Mario. Pero walang masamang damo ang nagtatagumpay sa dulo. Yan ang hindi mo naisip. Bitiwan niyo ako! Chang, ang lakas niya. Lalaki pa rin siya. Tutungan mo ng kutsilyong hawak mo. Kapag gumalo siya, sugatan natin. Chang, hindi ba masama ang gagawin natin? Hindi ba masamang hayaan natin siyang patayin ng mga aswang? Hindi masama ang magsakripisyo ng isang tao para sa ikabubuti ng lahat. Kapag hindi pa natin to tinapos, marami pang mapibiktima. Hindi rin naman makukulong ang taong to kahit na isumbong natin siya sa mga pulis. Nasisiraan ka na ng bait, Doray. Kapag hinayaan mo ako mamatay sa kamay ng mga aswang, para mo na rin akong pinatay. At kapag pumatay ka ng tao, ang kapangyarihan mo bilang albularya ang babawiin sa'yo. Magiging isang ordinaryong tao ka na lang. Matanda na ako, Mario. Wala na akong pakialam kung mawalan man ako ng kapangyarihan. Grace, itali natin siya rito sa puno. Paparating na ang mga aswang.
Sige ho, Chang. Sa totoo lang ay nag-aalangan talaga ako na gawin ang gusto ni Chadoray. Pero wala akong magawa dahil alam ko naman na yun lang ang natatanging paraan. Sana lang ay mapatawad kami ng Diyos sa kung ano man ang gagawin namin. Hindi naman siguro masamang magsakripisyo ng isa para sa ikabubuti ng lahat. Dahil sa oras na makalabas ang mga aswang dito, siguradong magtatago ang napakaraming aswang sa mga tao. Magpapanggap silang normal para magawa nilang makapambiktima. Buong akala namin ay matatapos ng lahat sa oras na maitali na namin si Mario sa puno. Pero kaagad niya akong naitulak ng malakas. Nadapa ako sa lupa habang siya ay bigla na lang kumaripas ng takbo. Chang! Tumakbo siya! Hayaan mo siya, Grace. Hayaan mo siyang tumakbo dahil wala naman na siyang pupuntahan. Ang mas mabuting gawin natin ngayon ay ang iset up na ang gasolina. Chang! Paanong bahay mo? Dadalhin ko lang ang mga kailangan kong dalhin. Pagkatapos, aalis na ako. Wala naman na akong dahilan para manatili sa baryong ito. Wala na ang mga taong pinoprotektahan ko. Kasalanan ko rin naman kung bakit sila naging aswang. Hindi ko alam na ginagago na pala ako ni Mario. Chang! Wala na tayong panahon para kaawaan pa ako, Grace. Tara na at gawin na natin habang abala pa ang mga aswang sa pagkain kay Mario. Kaagad nga namin kinuha ang mga galon ng gasolina. Ibinuhos namin yon sa mga kabahayan. Nabuhusan na namin ang buong baryo kahapon nang pumunta kami sa palengke. Ginawa namin yon dahil nasa plano talaga naming sunugin ang buong baryo. Bagay na ayaw sanang gawin ni Chang noong una. Pero nang malaman niyang ang lahat pala ng nasa baryo ay mga aswang, pumayag din siya. Nang matapos na naming buhusan ang mga bahay, kinuha na namin ni Chadoray ang mga bag namin na ang laman ay mga importanteng gamit at saka kami sumakay ng sasakyan niya. Binilisan namin ang pagdadrive pagkatapos ay hinagisan ko ng posporo ang bawat madadaanan namin hanggang sa lumiyab ang buong baryo. Kitang-kita ko kung paano tumakbo si Mario habang hinahabol siya ng mga aswang. Nakakaawa siya, pero ang lahat ng mga ginawa niya ay walang kapatawaran. Hindi sapat ang buhay niya para ibayad sa lahat ng mga buhay na kinuha ng mga aswang na ginawa niya. Chadoray, tapos na ba ang lahat? Hindi pa. Paano hindi pa natatapos napatayin na natin lahat ng mga aswang. Siguradong hindi na sila makakaligtas sa apoy na ginawa natin. Grace, mga alagad pa lang ang napatay natin. Hindi natin napatay kung sino ang naglagay ng mga aswang sa baryo. Chang, kung ganon, nasaan ang pinuno ng mga aswang? Hindi ko alam kung sino ang pinuno nila. Ang importante, napatay na natin ang napakaraming aswang dito sa baryo. Hindi madaling gumawa ng ganun karaming aswang. Kung sino man siya, hindi niya kakayaning magpalahi ulit ng ganun. Ibig mo po bang sabihin, hahayaan na lang natin siya? Sa ngayon, hahanap ako ng magaling na manunugis para tugisin ang aswang na yun. Pero sigurado akong magiging mahirap yun dahil sigurado ako na isa siyang malaking tao. Kala ko pa naman tapos na. Grace, ang mundo natin ay isang mundo na puno ng misteryo. Marami pa tayong hindi nalalaman. Marami ring mga itinatago sa atin ang gobyerno. Ang mga aswang, hindi lang dito namumungad. Nasa iba't ibang bahagi sila ng mundo. Mundo? Kahit pala sa ibang bansa, may aswang? Iba-iba pa nga ang lahi nila eh. Hindi ko na kinibo pa si Chadoray at pinanood ko na lang ang dinadaanan naming kalye. Luma na ang truck ni Chadoray pero himalang nakabiyahe pa rin ito ng malayo hanggang sa makabalik kami sa bahay ni Choriki. Inabot nga lang kami ng madaling araw. Pagdating namin doon, nagulat si Choriki. Nakakagulat nga naman na bigla na lang kaming dumating na pareho pang mga gutay-gutayang damit. Sinabi na lang namin na nasunugan si Chadoray.
Hindi naman kasi pwedeng sabihin namin na nakipaglaban kami sa mga aswang. Bukod sa hindi siya maniniwala, mananatili lang din na isang lihim ang pagsunog namin sa buong baryo ng mga aswang. Pagod na pagod ako nang makatulog sa tabi ni Mikay at nagising na lang nang dahil sa biglaang pagsigaw niya. Ay, Mami! Mami ko! Oh, Mikay, anak! Ano nangyari? Mami! Nandito ka na po. Akala ko po wala ka na. Akala ko po kinuha ka na ng mga aswang. Shh! Huwag kang mag-alala. Panaginip lang yun. Huwag ka nang umiyak, ha? Para pong totoong-totoo. Bakit? Ano bang panaginip mo? Meron daw pong aswang na kumakausap sa akin. Sabi niya sa akin, gagantihan niya si Lola tsaka ikaw po, Mami. Hindi niya raw po kayo patatahimikin. Mikay, anak, makinig ka sa akin. Hindi totoo ang kung ano man yung napanaginipan mo, okay? Natalo na namin ng lola mo ang lahat ng mga aswang. Pero bakit po kaya ako na naginip ng ganun? Siguro dahil sa pag-aalala mo sa amin, kaya mo napapanaginipan yun. Di ba ang sabi ko sa'yo noon, hindi totoo ang mga panaginip? Opo. Halika na rito. Yayakapin na lang kita para makalimutan mo na kung ano man yung panaginip na yan. Ilang beses pang napanaginipan ni Mikay ang tungkol sa aswang na yon. Hindi lang isa. Umabot ng 7 gabi ang panaginip niyang kinukuha raw kami ng isang napakalaking aswang. Kaya minabuti kong sabihin kay Chang ang tungkol kay Mikay. Akala ko isang simpleng panaginip lang na may ibig sabihin. Pero nagulat ako nang bigyan niya ng bracelet si Mikay. Isang bracelet daw na poprotekta sa kanya sa pagtulog. Grace, may sasabihin ako sa iyo tungkol kay Mikay pero huwag kang mabibigla. Chang, hindi mo pa sinasabi sa akin pero kinakabahan na ako. Sabagay, kahit na paano ko naman sabihin sa iyo, mabibigla ka rin naman talaga. Ay, bakit ba nangyari ito? Bakit po, Chang? Diretsuhin niyo na lang po ako. Si Mikay, may kakayahan siya na kagaya ng sa akin. At kaya niya napapanaginipan yung paulit-ulit na nakikita niyang kinukuha tayo ng aswang ay dahil pwedeng mangyari yun sa hinaharap. Talagang kukunin tayo ng aswang? Parang premonition ang nakikita niya. Pero maganda yun dahil binabalaan tayo. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa atin. Kaya pinahanap ko na sa kakilala kong manunugis ang aswang. Hindi ko na sana babanggitin pa sa iyo pero kailangan mong malaman para maging panatag ka. Natuntunan nila ang aswang. Isa siyang korap na politiko at gumagawa na ng paraan ang manunugis para patayin siya. Mabuti po kung ganon. Pero si Mikay, ano po mangyayari sa kanya? Habang bata pa siya, kailangan na muna niya ng proteksyon. Kapag nasa tamang edad na siya, saka mo siya papiliin kung gusto niyang sumunod sa yapak ko. Hayaan mo siyang mamili, Grace. Sana wag mo siyang pigilan kagaya ng ginawa sa akin ng mga magulang ko. Miss Anne, sobrang hirap tanggapin na may naman ang nakakatakot na kakayahan ang anak ko. Pero dahil nasa tabi namin si Chadoray, nagawa ni Grace na mabuhay ng parang normal na bata. Pagdating niya ng high school, unti-unti na siyang na-curious kung bakit palagi siyang may suot na bracelet hanggang sa siya na mismo ang nagtanggal nun. At kagaya ni Chadoray, nagustuhan ni Mikay ang kakayahang meron siya. Nakakatakot man daw kung minsan pero gusto niya yon kesa ang mga pa at manghula na lamang sa mga mangyayari sa hinaharap. Bukod sa karanasan namin na yon, marami ng sumunod na kababalaghan ang naranasan namin. Tumulong na rin ako sa tiya ko sa pagsugpo ng mga nilalang sa dilim. Hindi lang aswang, maging mga espiritu, engkanto at kung ano-ano pa. Totoo po sila, Miss Anne. Sadyang hindi lang lahat ay nakakakita sa kanila.
At hindi lahat naniniwala. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na! Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.